Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Buhay po ba ang ating Diyos? Amen. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. At ang Diyos po ay karapat-dapat po sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri. Ano man ang sitwasyon ng ating mga buhay, talagang dapat po nandun. Inuuna natin ang Panginoon, sinasamba natin siya. Hindi lamang sa maayos ang kalagayan, kundi kahit po nasa mahirap na kalagayan, worship pa din sa Panginoon, sambahin pa rin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Naalala ko po yung isang story. Sabi po, ito ay nangyari doon sa isang war-torn nation. Talagang maigting po yung persecution sa mga sumasamba. Kaya po, very rare na makita mo na nagtitipon-tipon ng mga tao at sumasamba sa Panginoon, lalo na pag ganitong araw po ng pananambahan. Mapalad pa nga po tayo ngayon sapagkat malayang-malaya tayo. At minsan, kahit na malaya, pero hindi ginagamit yung kalayaan para sambahin ng Panginoon. Pero doon po sa isang war-torn nation na yon, talagang napaka-rare na makita na nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Kasi nga po, pag nagtipon-tipon sila at naabutan sila ng mga sundalo, pinapatay po. Kaya sabi po, meron pong isang grupo na dahil nga po, nais talaga nilang sa anumang sitwasyon ng buhay nila ay purihin ang Panginoon, naggagather pa din po sila kahit mayroong threat ng pagpatay. So ito pong grupong ito, isang araw ng pananambahan, ay nagpupuri po sila sa Panginoon. Kailang closed door. Dahil ayaw nga po nilang makita sila ng mga sundalo. Kaya lamang po, sa kasamaang palad, may mga sundalo po na nakaalam ng kanilang lugar na pinagtitipunan at pinasok po yung lugar na kanila pong pinagdadausan ng pagsamba. Iilan lamang po sila doon, hindi po halos umaabot ng 100, pero at least sama-sama po silang nagpupuri sa Panginoon. At pumasok po yung commander, kasama po yung ilang mga sundalo, at may mga nagbabantay pa po sa labas. At sabi po ng commander, biglang tumigil po yung pagsamba nila kasi nga nakita nila na may mga sundalo at alam na nila ang ibig sabihin nun. Nahuli sila, kaya anytime, pwede na silang patayin. Kaya sabi ng commander, pagbilang ko ng 10, ang sino man sa inyo na mananatili sa lugar na ito, papatayin. Kaya nag-countdown po siya from 10, 9, 8, actually, pagbilang pa lang niya ng 10, nagpulasan na po yung ilan. At habang bumababa po yung bilang, unti-unti pong nagpupulasan hanggang nung makita po ng captain na natapos yung countdown, handful na lamang po yung naroroon sa loob ng bulwagan. Nagtakbuhan yung karamihan dahil natakot po sila sa kanilang buhay. At yung mga naiwan po, alam na nilang ibig sabihin nun, papatayin sila. Pero alam niyo ang nangyari? Ang sabi po ng captain, okay, tuloy ang pagpupuri, sapagkat kami rin ay mga mananampalataya. Purihin natin ang ating Diyos ng sama-sama na walang kinatatakutan. At ang nangyari po, natuwa po yung naiwan, mas lalong naging buhay yung kanilang pagpupuri kasi handa silang mamatay pero hindi sila namatay at nalaman pa nila na yung huhuli dapat sa kanila, mga mananampalataya din na hindi rin natatakot na ipahayag yung kanilang pananampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, pagka po may mga ganong threat na kaya, tatakbo din ba kayo o magpupuri pa rin tayo sa Panginoon? Para pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos, hindi lang pagmaalwan. Sa lahat ng panahon, we will glorify God. We will praise God in our lives. Sa panahon ng kagalingan, karamdaman, sa panahon ng kasaganaan, kasalatan, sa lahat ng sitwasyon, pupurihin natin ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, sa pag-aaral po natin ng ating salita, alam ko na ang ating bansa po ay talagang, kung hindi man tayo threatened na ang pagsamba natin ay, ang katumbas ay kamatayan,
Ngunit sa ating bansa po ay alam natin na meron po tayong kinakaharap na mabigat na kalagayan na affected po ang bawat isa sa atin. Dinadala po natin ang problema ng ating bansa, corruption, kalamidad na sunod-sunod, na para bang kapag ka ganito ang sitwasyon, parang ang hirap ng sitwasyon. Pero ang tanong, ano po ang bahagi natin para po sa sitwasyon ng ating bansa bilang mga mananampalataya, bilang church? Ano po ang ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Kaya ngayon pong araw na ito, actually, meron po akong prepared message. But last night po ay dito ako inilid ng Panginoon sapagkat ngayon nga po ay mayroong napakahalagang panawagan ng Diyos sa ating bansa, particularly sa atin bilang mga mananampalataya. And this is a call for national repentance. Kung nakikita po natin itong nangyayari sa ating bansa, lugmok ang ating bansa sa corruption, maraming mga kalamidad, ang kailangan po natin gawin bilang mga mananampalataya is for us to intercede for our nation. And sama-sama po tayo na dumulog sa Panginoon upang ang ating bansa ay magbalik loob sa Kanya. Kaya sa ating pong pag-aaralan, isang talata mula sa banal na kasulatan, ang nais kong makita natin, Lucas chapter 23 verse 34, babasahin po natin ng Tagalog at saka English at samahan niyo po ako sa pagbasa. Tumayo po tayong lahat. At basahin natin ng malakas. Hallelujah. Luke 23:34. Sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Sa NIV, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Let's go to God in prayer. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, O God. We give you praise. Yes, Lord. Hallelujah. Right now, Father God, sama-sama po kami na dumudulog sa iyo para sa aming bansa. Pare-pareho po kami ng nararamdaman sa aming bansa, ng nakikita sa aming bansa. Nakikita namin ang kahirapan, lugmok ang aming bansa dahil sa corruption, dagdag pa ang maraming mga nangyayaring iba't ibang kalamidad sa aming panahon. Na alam namin ito po ay bahagi ng judgment mo sa aming bansa. But right now, O God, in the name of Jesus, Father God, I pray na sa oras mong ito, Lord, hihipuin mo ang bawat isa sa iyong mga lingkod na naririto para makita ang bahagi ng bawat isa. And that is a call to intercede for our nation. Malaki pong magagawa namin, O Diyos, kapag kasama-sama po kaming nanalangin para sa aming bansa. Right now, O God, I pray bilang church, tulungan mo ang bawat isa na tumugon para sa isang panawagan, O Diyos, na idalangin ang aming bansa for national repentance. Talam namin, O Diyos, Ikaw ang Diyos na mahabagin. Mahal mo po ang aming bansa. Tutulungan mo po, Panginoon, na maibangon ang aming bansa. Ang kalooban mo ang mangyari. Let your will be done. Your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Amen. Makaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. A call for national repentance. At gagawin po natin ito sa isang uri ng pananalangin. Marami pong uri ng pananalangin. At isa na po dyan yung petition, ibig sabihin yung tayo ay may hinihingi, nananalangin tayo sa Panginoon. Meron din po tinatawag na spiritual warfare, na nakikipagbaka tayo sa iba't ibang gawa ng evil spirits. At tayo po ay nagdedeklara ng katotohanan na ang mangyari ay ang kalooban ng Diyos.
Pero kapag sinabi po yung intercession o pananalangin in behalf of others, nananalangin tayo, pumapagitan tayo sa Diyos at sa ibang tao, at tayo po ay nag-i-intercede para sa kalagayan ng ibang tao, lalo na para sa bansa, ang tawag po dyan ay intercession. Isang uri siya ng pananalangin na you are standing in the gap. You are representing maaring nation, maaring individual, maaring family to pray to God, to intercede for that community or even city and nations. Dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan na binasa natin, ito pong panalangin ito ay inusal ng Panginoon habang siya po ay nakabitin doon sa cross. At ito po ang itinuturing na isang mataas na antas ng pag-i-intercede. Sapagkat ang panalangin na ito ay ginawa habang ang Panginoong Hesus ay nagsasuffer, habang ang Panginoong Hesus minamak, pinipersecute, sinusugatan, lahat po ng mga nakapaligid sa Kanya, pinagtatawanan siya. And yet, ang nakita natin na panalangin na lumabas sa bibig ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapag ikaw po ay naghihirap, mahirap ang kalagayan mo, may sakit ka, o may kahirapan kang nararanasan, ang pinakamadali po ay mairita ka. Ang pinakamadali po ay uminit din ang ulo mo. Yan po ang pinakapangkaraniwang reaction ng isang tao na nasa suffering. Pero nung panahong ito, nung ang ating Panginoon emotionally, spiritually, He was in deep anguish. Nandun po ang Panginoon doon sa kalagayan na ang hirap na sitwasyon. At ang sabi pa dito sa binasa natin, they divided up His clothes by casting lots. Yung kanyang damit ay kinuha at pinagsugalan pa. Ibig sabihin po noon, nung kinuha yung damit ng Panginoon, inilagay nila ang Panginoon sa kahihiyan. In fact, kapag tinignan po natin ang tala nung nangyari sa ating Panginoong Hesus, yung nakikita natin doon sa cross na may tapi, ang totoo, sabi ng iba, halos wala ng, kumbaga yung kahubaran ng Panginoon talagang lantad na lantad. Imagine niyo sa harapan ng marami mga tao, halos wala ka ng reputasyon, halos wala ka ng dignidad. Sinugatan ka, pinutungan ka ng peking koronang tinik. Ang pinakamadali ay magalit din. Ang pinakamadali ay tawagin ng Panginoon ng mga anghel at puksain ang mga taong ito na gumagawa sa Kanya ng masama. Pero hindi, mga kapatid, sa Panginoon. Doon sa cross na kung saan ang ating Panginoon ay nagsasuffer, binitawan din ng Panginoon ang salitang, my God, why hast thou forsaken me? Sa sobrang agony, sa sobrang hirap na nararanasan ng Panginoon, He was expressing His deep emotional and spiritual anguish nung panahon na yon. Kaya sinabi niya, Lord, Ama, bakit mo ako pinababayaan? O bakit mo ako pinabayaan? Na doon sa panahon na yon, dahil doon sa pagkakahiwalay ng Panginoon sa ating Diyos Ama, naranasan niya kung paanong mahiwalay dahil doon sa bigat ng kasalanan na halos hindi niya na nadarama yung presensya ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kumbaga yung bigat ng kasalanan dito talaga ay nararamdaman na ng ating Panginoong Yesus. To the point na yung presence ng Father, na madalas niyang tawaging Father, pero this time, tinawag niyang Diyos. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat sa panahong ito, ramdam na ramdam ng ating Panginoong Yesus yung malaking distance between Him and His Father, between Him and God,
Na nung oras na yon, because of the sin of the world, because of the sin of all of us, ng mga tao noon at maging sa panahon natin ngayon, yung bigat ng kasalanan na yon, nagdala-dala niya, naranasan niya na talagang parang hindi niya kasama ang Diyos. And yet, doon sa pagkakataon po na yon, still, our Lord Jesus Christ uttered the greatest intercession ever prayed. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they did not know what they are doing. Isang napakahalagang pananalangin. Gumit na ang Panginoong Hesus upang ihingi ng tawad yung mga taong gumagawa sa Kanya ng lahat ng ito, ng pahirap, at maging para sa kasalanan ng buong mundo. Still, siya pa rin yung nag-intercede, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And today, with so much things happening in our nation, kung paano ang Panginoon ay nag-intercede para sa mga tao na makasalanan, I believe as a church, meron din pong important call ang Diyos sa bawat isa sa atin at this very hour. And yun ay para po tayo ay mag-intercede sa ating bansa for national repentance. Kaya lang, kung titingnan po natin ang sitwasyon ngayon ng ating bansa, lalo na po yung mga corrupt officials na ilang buwan na rin po nating naririnig yung balitang ito, yung sitwasyon, kung ano na nangyayari. Yung prayer ng Panginoon na, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Parang sabi natin, Lord, parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Parang alam na nga eh. Di ba? Parang master na nga nila. Di ba? Parang ganon. Alam na alam nila and they are doing it blatantly. Hayagan at the expense of the poor people. Yung ating mga kababayan na narinig ko po yung isang comment ng isang ordinaryong manggagawa na sabi niya kami lumalaban ng parehas para makakain kami ng ayos. At minsan hindi pa sapat yung aming kinikita pero okay lang. Basta ang mahalaga alam namin parehas ang aming ginagawa. Pero nalulungkot siya at yun yung ikinakasakit ng kanyang damdamin. Ang sabi niya, samantalang yung mga corrupt officials hindi lamang tumatabo, mga kapatid. Di ba yung tumatabo? Masalok eh. Sabi, naglulunoy. Ito'y lumalangoy sa kayamanan na illegally ay nakuha nila. Ibig sabihin, naghihimagsik itong ating mga ordinaryong mga mamamayan dahil nakikita nila na talagang talamak ang korupsyon sa ating bansa. Na para bang yung prayer ng Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Parang hindi tayo makapaniwala. Pero totoo, spiritually, hindi talaga nila alam. Totoo yon, spiritually. Kasi nga, alam naman natin na yung flesh ang nagko-control. At kahit anong, ang isang tao na hiwalay sa Panginoon, ang lahat ng gagawin niya ay talagang pawang kasalanan. Kaya nga, anong kailangan natin gawin? Bilang church, katulad din ng ating Panginoong Hesus, itong mga taong ito na gumagawa sa Kanya noon ng kasamaan, at itong mga taong ito na namumuhay sa kasalanan, still, the Lord uttered an intercessory prayer for these people. Kasama na po tayo doon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And right now, mga kapatid, yun po yung ating magagawa sa ating panahon. And that is to pray for our nation, to intercede for our nation, sapagkat alam natin na ito po ang kailangan ngayon ng ating bansa. Repentance. Pagsisisi. Why? Kasi po kapag hindi po natin naidulog ang ating bansa at ang bansang ito ay talagang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag hindi po tama ang response ng ating government, maging tayo bilang church, ang magiging sitwasyon po natin is
mas greater pa. Itong judgment na ito, pag hindi po tama ang response natin na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, greater judgment pa ang pwedeng ibigay ng Panginoon sa bansang ito. At meron pong palatandaan yan na nangyari sa lumang tipan. At ito po'y sinabi ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 26, verses 14 hanggang 27. At ano po ang sinasabi ko dito? Napakahalaga po na makita natin yung sitwasyon natin na sumabay po tayo at manawagan tayo ng pagsisisi, hindi lamang ng mga government officials na ito, kundi mismo ng buong bansa talaga na magbalik loob sa Diyos upang sa ganon. Kumbaga, ngayon marami pong natatakot. Kasi nga po, hindi lamang dahil sa corruption, kundi kabi-kabilang mga kalamidad, kabi-kabilang mga hindi magandang nangyayari na ang epekto sa maraming mga tao is fear. Kaya lang ang problema, itong fear na ito ay, pag itong ungodly fear ang pumuno sa isipan at sa puso ng tao, ang mangyayari lang, pag nawala, natapos itong mga kalamidad na ito, babalik na naman sa kasamaan. Kasi nga, ungodly fear. Ang natatakot ang mga tao para sa kanilang sarili, para sa kanilang buhay. Kaya pag safe na sila, balik na naman uli sa masasamang gawa. Kaya ang maging prayer po natin bilang church is, itong ungodly fear na ito ay malipat, ma-convert, ma-translate into godly fear. Katulad po ng ginawa ng Diyos sa atin. Na nung nakilala natin siya, because of godly fear, we decided to follow the Lord. Kaya ngayon, ang buhay natin, isinusunod na natin sa kalooban ng Diyos. Kaya yun din po yung nais ko na maging to pray to God, na itong fear na ito na mayroon ng mga tao ngayon, ay maging godly fear. Magkaroon ng banal na pagkatakot ang ating bansa upang ibalik ng Panginoon ang kaayusan, kapayapaan, at kasaganaan ng ating bansa. Ang sabi po ng Levitico chapter 26 verses 14 hanggang 27, di ko na po babasahin ng lubos, pero gusto ko ma-point sa inyo ang ilang mahalagang phrases na makikita natin sa passage na ito. Sabi po ng verse 14, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwawalang bahala ninyo ang aking kautusan at di ninyo tutup din ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan. Verse 16, bigla kong paghahariin sa inyo ang takot. Darating sa inyo ang lagnat at peste, manlalabo ang inyong paningin, at hindi kayo makakakain. Hindi ninyo pakikinabangan ang inyong mga tanim, pagkat kakainin ng inyong mga kaaway. So sabi, bigla kong paghahariin sa inyo ang takot, darating sa inyo ang lagnat at peste. Well, actually, sa salita na natin ito, lagnat at peste. Kasi mas naiintindihan natin ito ngayon, at hindi lang basta lagnat at peste, yun nga, ngayon ay meron ng influenza, marami ng mga salot na dumadating sa atin. At ang sabi pa po, kung itutuloy niyo pong basahin, lahat ng ito ay warning ng Panginoon, babala ng Panginoon. Again, verse 18, ang sabi niya, kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig, 7 ibayo ang parusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. So ito na yung effect. If we fail to respond rightly sa judgment ng Panginoon, ang promise ng Lord, ang warning ng Lord, 7 ibayo. Anong ibig sabihin po ng 7 ibayo? Ibig sabihin, mas matindi pa sa dati. And reading to verse 21, ganun pa din uli ang warning ng Lord. Kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ibayo ang pahirap na ipaparanas ko sa inyo. So every time that a nation fails to respond to the judgment of God, palala ng palala, patindi ng patindi, yung judgment na dumadating. No wonder, naririnig natin ngayon, after ng mga ilang mga earthquakes, may mga naririnig tayo na ito yung darating na mas greater pa, yung the big one, and so on and so forth.
Kaya anong nangyayari? Lalong natatakot ang mga tao. Noon po yung simpleng ubo at sipon, normal na normal po. Ngayon, hindi lang basta sipon. Kahit may sipon at ubo ka na, hindi na normal. Kasi nga, ibang uri ng sipon ito, pneumonia, ang epekto. So yun yung sinasabi dito na salot, peste. Na kapag ka hindi natututo ang isang bayan, lalong pinatitindi ng Diyos ang judgment na ibinibigay niya, na pinararating niya. Now, hindi para puksain ang bayan, kundi para magbalik loob ang bayan sa Kanya. Ang sabi pa din po ng verse 24, 7 ibayo pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Wow! At ang sabi pa po ng verse 27 and 28, kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at parurusahan ko kayo ng makapitong ibayo. In fact, pag binasa nyo yung verse 29 ng Levitico, ang sabi po dyan, yung mga mahilig sa karne, hindi na karneng hayop ang kakainin ninyo, kundi ang kakainin ninyo na karne ay laman ng inyong anak. Tindi. Bakit ganon? Kasi nga yung judgment hindi pinakikinggan at patindi ng patindi ang judgment na binibigay ng Diyos. Kaya pagka matindi po yung judgment, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya kahit may pera ka, kung matindi yung karamdaman, yung pera mo, pupunta lang yan sa gamot. At minsan yung ginagastos natin para sa gamot, hindi sapat. Bakit nga? Kasi minsan wala pang gamot doon sa sakit na dumating bilang bahagi ng judgment ng Diyos. Kaya ano nangyayari? Pahirap ng pahirap ang buhay. Pero hindi po hopeless ang situation ng ating bansa. Why? Because God allows this thing to happen because He is calling every one of us for a national repentance. At ang church, ang unang-unang dapat tumugon. Tayo na mga mananampalataya, ang unang-unang dapat lumuhod at magpakumbaba sa Diyos para idalangin natin ang ating bansa upang ito ay dalawin ng Diyos, kahabagan ng Diyos, patawarin, pagalingin sa ating mga sugat at kahirapan. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po bang gawin niyo ng Diyos? Na kahit na matindi na yung galit niya, huhupa pa rin ang kanyang galit dahil sa repentance? Naniniwala po ba kayo doon? Yes! At meron pong tagpo sa banal na kasulatan. Sa Jonah chapter 3, nakita po natin kung gaano kasama ang bansang Ninive, o actually lungsod ng Ninive. It represents the Syrian country. Sila yung capital, Ninive. At ang sabi po dito sa Jonah chapter 3, binigyan ng account dito, nung una ay reluctant si Jonah na ipahayag ang mabuting balita, ang pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos sa bansang Ninive. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, kalaban ng bansang Israel ang Ninive. At napaka-cruel na bansa nitong Ninive. Sa sobrang cruel nila, sa kanila pong ginawang pagpapahirap sa mga Israelita, alam niyo yung battering ram, yung ginagamit po kapag may saradong pinto, yung ginagamit po ay mga mabibigat, mga bakal, pangsira, pangbukas ng mga nakasaradong pinto. Ginagawa po nilang battering ram yung mga nahuhuli nilang mga Israelita. Hahawakan po nila, buhay pa po, at iuumpog sa pader ang ulo hanggang mabasag. At para po makita nila yung katagumpayan ng kanilang pakikipagbaka sa mga Israelita, ipapile up nila yung mga katawan, kung gaano nakarami yung napapatay nila, at yung mga ulo parang i-consider nila na kanilang mga crown. Ganon po katindi ang Ninive. Kaya nga nung inutusan ng Diyos si Jonah, Jonah, ipangaral mo ang pagsisisi sa Ninive. Sa halip na sumunod si Jonah, sapagkat yung kanyang mga kababayan ay pinahirapan ng mga Ninevites, sa kabila nagpunta si Jonah. Bakit? Dahil alam niya, mahabagin ng Diyos, patatawarin ng Diyos ang Ninive. At ayaw niyang mangyari yun, hindi ko gagawin yon.
Mga kaaway ko sila, bakit sila patatawarin ng Diyos? Pinahirapan nila ang aming mga ninuno, tapos magsisisi lang sila? Hindi ganyan ang aking gagawin. Kaya anong ginawa niya? Tumakas po siya, nilabanan niya ang kalooban ng Diyos. At alam natin ang kwento ni Jonah. Pero dito po sa chapter 3, when he realized na meron talagang calling ang Diyos for national repentance doon sa Ninevites, this time, sumunod na po siya. Kasi nakita niya yung kanyang pagsuway, napahamak ang kanyang buhay, napahamak ang ibang mga tao. Kaya ang response, gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa chapter 3, sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. At nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakbay, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. For 40 days, sasabi niya, pag hindi kayo nagbago, pag hindi kayo nagsisi, gugunawin ng Diyos ang Ninive. At alam niyo kung bakit naging powerful ang message ni Jonah? May kasamang patotoo. Nung sumuway ako sa Diyos, pinakain niya ako sa malaking isda. At halos ikamatay ko na. Kung hindi rin kayo susunod, yung buhay nyo, yung ari-arian nyo. Kumbaga meron siyang patotoo ng kanyang misfortune because of disobeying God. Kaya naman nung ipinapahayag niya ang pagmamahal ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, ano po ang naging resulta? Tingnan niyo po mga kapatid, ang ganda po. Ang sabi po ng verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito na mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So as a response to the judgment of God, impending judgment ng Diyos doon sa Ninive, pero naniwala agad yung mga tao dahil doon sa naranasan ni Jonah. Kaya ano po ang sabi? Nung mabalitaan ito ng mga tao, yung mga tao po ay agad silang tumugon. At hindi lang yung mga tao, verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive. So mga kapatid, when we call for national repentance, hindi po madali para sa mga leaders na sila ang unang-unang yumuko. Siyempre meron niyang pride. Pero kung tayo po bilang mga ordinaryong mamamayan, ang unang-unang luluhod sa Diyos at hihingiin ang pagkilos ng Diyos, ang pagbabago ng Diyos sa bansang Pilipinas, kung paanong ganito yung nangyari na after na yung mga tao ay nagpakumbaba, even doon sa throne ng king, nakarating yung call for national repentance. Kaya anong ginawa ng king sa verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. Na ang ibig sabihin po nito, yung ginawa ng king, he disrobe, yung robe na meron siya ng hari, tinanggal niya at pinalitan po niya ng robe na pang morning, ng pang fasting. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi mahalaga yung kanyang trono at that time. Kasi alam niya, i-judge sila ng Diyos. Ang kailangan na makita sa kanya ay yung kapakumbabaan. Ibig sabihin, humarap siya sa Diyos, hindi na bilang king, kundi ordinaryong tao na makasalanan. Kaya yung national repentance, nakaabot hanggang doon sa kaharian. Pero pansinin niyo po, hindi lamang yung king, sabi niya, verse 7, ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Yun, damay pa yung hayop. Merong national sin. Merong judgment para sa bansa. Pero ang response ng king, hindi lang para sa mga tao. Even yung mga hayop, sabi niya, walang kakain, walang iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa at pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. At ito po ang sabi niya, verse 9, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos at magbago siya ng kanyang paspasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Yes, mga kapatid, a call for national repentance can lead to God's easement of His judgment para po sa ating bayan. Naniniwala po ba kayo doon na pwedeng gawin nyo ng Diyos?
Ang kailangan lamang po ay pagpapakumbaba. Ang sabi po dito, lahat ng tao, kasama po ang hayop, ginawa po ito. Sila'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Mamaya po, hingi ako sa inyo or magbibigay ako sa inyo ng not necessarily detail, pero action na gagawin natin. Kung paanong dito po, sabi, for 40 days, ay talagang yung judgment ng Panginoon dadating sa kanila kung hindi sila magpapakumbaba. Ngayon po, ay magre-response din tayo bilang church, pero magre-response tayo na we will take this response as a church seriously. Meron po tayong mga gawain ng BU, meron po tayong gawain ng every Wednesday na prayer for our leaders, prayer for our church. Pero gawin po natin ito na talagang nandun yung intense kind of prayer. Na gawin po natin ito na panahon upang tayo ay mag-intercede para sa ating bansa, particularly. Upang sa ganon, ang sabi ng verse 9, baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos at magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. At napakaganda naman po ng nangyari sa verse 10. Ang sabi, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Andyan po ba kayo? Dahil sa habag ng Diyos, dahil sa pagpapakumbaba ng buong bansa ng Ninive na dapat sana ay pupuksain na, napakaganda ng tala ng verse 10. Nang makita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, hindi na niya itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Bakit po? Kasi mayroong tumayo sa gap. Mayroong nag-represent ng bansang Ninive sa Diyos. At yun ay si Jonah. At sa panahon natin, we as a church, can be a modern Jonah. Ibig sabihin, tayo yung tatayo sa pagitan ng Diyos at i-represent natin ang tao sa Diyos. Kung paanong sa Ezekiel chapter 22 verse 30, ang Diyos ay naghahanap ng tatayo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang sabi po ng verse 30, Ezekiel chapter 22, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. If the church failed to respond rightly sa mga judgment na ito na ipinaparanas ng Diyos sa bansa, ano sabi ng Panginoon? Kung hindi ako makakakita ng tatayo para sa bansa, ano sabi niya? Ibubuhos ko ang aking puot. Pero kung meron siyang makikita na tatayo at mamamagitan, pipigilin niya yung kanyang puot at hindi niya na ibibigay yung judgment para sa bansa na yon. Kaya lang nakalulungkot na declaration ng Ezekiel chapter 22 verse 30. No one, walang nakita ang Panginoon na tumayo sa pagitan ng tao at ng Diyos. That's why judgment ang ibinigay niya. Pero right now, mga kapatid, sa Panginoon, makikita natin, nais pala ng Diyos, lalo na sa atin bilang church, mga tao ng Diyos, nais ng Diyos na upang maligtas ang ating bansa sa judgment, nais niya na tumayo tayo para sa Kanya, para sa bansa, at ilapit natin sa Kanya ang bansang ito at hingin ang Kanyang kahabagan upang yung Kanyang galit ay huwag niyang ibuhos sa bansa natin. Kaya dito po makikita natin yung gampanin ng intercessor. Dito po sa nakita nating bahagi ng Ezekiel chapter 22 verse 30. Intercession is the act of praying on behalf of others. It involves standing in the gap and pleading with God on behalf of individuals, groups, or situations, even cities and nations. At nakita natin na ginawa ito ni Jonah para sa Ninive.
at mayroong tumugon. Ang Panginoon ay dahil tumugon ang Ninevites, ang Panginoon, winidhold niya yung kanyang galit, hindi na niya pinarusahan ang Nineveh. Why? Kasi mayroong isang Jonah na tumayo para sa Nineveh. Tayo din, mga kapatid, bilang church, nais ng Diyos na tayo tumugon sa panawagan for national repentance para sa ating bansa. Ano po ang ating gagawin para po sa ating pong pagtugon sa pagtawag sa national repentance? We will stand in the gap as intercessors para sa ating bansang Pilipinas. At yan po ang sinasabi sa atin ng unang Timoteo chapter 2, verses 1, 2, and 8. Ang sabi po dito ng banal na kasulatan, sabay-sabay po nating basahin ng dahan-dahan, makikisuyo po, para marinig natin ang atin pong malaking pananagutan bilang church. Ready? Go! Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay kayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. And verse 8, ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Well, wag naman po magtampo ang mga babae. Ay, mga lalaki lang pala ang tinatawag, hindi po kami kasama dyan. Hindi naman po. Kasi nga po, pagka po, alam naman natin, ang mga Israelita, napaka-patriarchal nila. Pag sinabi po yung lalaki, buong pamilya na ang damay na nun. Kasi ang lalaki po ang nagre-represent ng family. At hindi ibig sabihin na ang isang babae ay hindi nasama sa census, ay hindi siya mahalaga. Hindi po. Alam ng babae na mahalaga siya. At hindi siya umaangal. Kasi yun ang kaayusan ng Diyos. Kaya lang naman nagkakaroon ng problema sa isang demokrasyang bansa. Kasi nga po, yung equality na tinatawag, na yung lalaki at babae ay pantay, kaya pag hindi na rin napakinggan ng boses ng babae, nagagalit siya dahil hindi na siya binibilang, ano nangyayari? Nagkakaroon ng disorder. Kasi nagpapataasan. Pero dito po, maliwanag po ang sinasabi sa atin na sabi ni Apostle Paul, ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin. Ibig sabihin, every husband, every man in the family to lead his family in praying for his nation. Andyan po ba kayo? Lalo na mga asawang lalaki. Marinig ko po ang inyong amen. Nasa mga lalaki, andyan pa. Yun. Di ba? Yun yung ating pananagutan bilang mga head ng family. To lead our family sa pananalangin for national repentance. At ang sabi po, pansinin niyo po yung uri ng prayer kapag tayo po dapat manalangin. Ang sabi po dyan, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ibig sabihin po niyan, alisin niyo na muna yung inyong mga political bias. Kung magpipray po kayo, kung yung inyong pinagpipray, hindi man yan yung inyong ibinoto, kung hindi man yan ang inyong binoto at siya ang nanalo, di ba minsan may hinanakit pa tayo? Sabi diyan, manalangin daw po ng malinis, may malinis na puso. So ibig sabihin, alisin natin yung ating political bias, kundi ipag-pray natin ang ating bansa, anumang political affiliation meron tayo. Kasi this is for national repentance. Hindi to political agenda. Amen po ba? Ipinapanalangin po natin or ipapanalangin po natin ang ating bansa because we believe when we go together, when we combine, when we gather together in prayer, katulad ng ginawa po ng mga Ninevites, in-spare ng Diyos ang kanilang bansa para sa judgment. Pero bakit nangyari yon? Because someone like Jonah stood in the gap. May tumayo para sa Nineveh. Ngayon po, tayo po ay tatayo para sa ating bansa, mga kapatid. Handa po ba kayo? Mamamagitan tayo para sa ating bansa. At ang ibig sabihin po niyan, mag-aalat tayo, maglalaan tayo ng oras, seryosong pananalangin para sa ating bansa. Sapagkat ito na po ang panawagan sa ating panahon. Dahil kung hindi,
lalala pa ng lalala at kasama po tayo sa makakaranas ng paglala ng judgment na ito. Bagamat tayo, pag tayo namatay, diretso na tayo ng langit, pero mararanasan po natin yung kahirapan. Dahil nandito tayo sa Pilipinas, anumang masamang epektong mangyari dito ay damay po tayo. So we have to pray for our nation, for national repentance. Ang gagawin po natin, itataas po natin ang ating bansa. At makikita po natin ang epekto niyan. Let me read to you itong Genesis chapter 20, verses 17 and 18, na isang palatandaan din po ng intercession. Na kapag ka nag-i-intercede tayo sa community, God is answering our prayers. Ito po yung sitwasyon na kung saan si Abraham ay nagsinungaling kay Abimelech na kapatid niya si Sarah dahil sa takot na sila ay patayin. Kaya ang ginawa po ni Abimelech, dahil akala niya hindi asawa ni Abraham si Sarah, pinakuha niya ito upang gawin niyang mistress. Ngunit dahil sa ginawang ito ni Abimelech, ay pinarusahan sila ni Yahweh. Sabi po ng verse 17, dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan na Abimelech. At ano naging resulta? Hindi sila magkaanak. Yun yung effect. Yun yung curse na dumating. At upang malunasan ito, nag-intercede si Abraham para doon sa lahi ni Abimelech. Ano po ang sabi sa verse 18? At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. So that's the power of intercession. Hindi lamang siya for national, maging sa mga situations na kailangan natin mag-intercede, kumikilos ang Diyos. At ito ay palatandaan. Yung lahi, yung sambahayan ni Abimelech, yung sumpa ay dumating sa kanila as sign of judgment of God. Dahil meron silang ginawa na kinuha ni Abimelech yung si Sarah na asawa ni Abraham. Pero dahil nanalangin si Abraham para kay Abimelech, yung curse na lift at bumalik yung pagpapala sa lahi at lipi ni Abimelech. Yan po ang nagagawa ng intercession. When we represent others before God, God is moving. And lastly, dito po sa Gawa chapter 4, verses 23 hanggang 31, gusto ko din po makita natin ang gawain ng intercession sa bahaging ito. Ito naman po ay sa Bagong Tipan. At ito po yung sitwasyon nung si Pedro at Juan ay nabilanggo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At naging maigting po ang persecution, pinipigilan po sila na ipangaral ang mabuting balita. Ano po ang naging response ng church? Unitedly, they joined together in prayer. Nagkaisa po sila, nagpanalanginan po sila. At ang sabi po dito, sa verse 23, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Ano ba yung sinabi ng mga saserdote? Huwag na kayong mangangaral sa pamamagitan ng pangalan na yan. Ibig sabihin, pinipigilan sila na ipahayag ang mabuting balita. Pumayag po ba sila? Hindi, mga kapatid. Verse 24, nang marinig nila ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? And verse 26, nahahandang lumaban ng mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang mga hinirang. So they cried out to the Lord. Sinabi nila yung kanilang sitwasyon. Sinumbong nila sa Panginoon. The same thing when we come to God, when we cry out to God at sabihin natin, Lord, ang aming bansa ay hirap na hirap. Dahil po sa katiwalian, Lord, ang aming bansa hindi ho kumikilala sa iyo.
Panginoon, hipuin mo ang aming bansa. Pag ganun po yung ating sama-samang gagawin, mga kapatid, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na nagliligtas, kikilos at gagawa para sa ating bansa. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ngunit kailangan po na meron tayong gawin, and that is to come together in prayer, and not just prayer, but intercessory prayer, that we will stand in the gap, we will represent our nation before God, and we will ask for His mercy para palayain ang ating bansa mula sa hirap na ating dinaranas. Kaya sabi po dito, kung itutuloy po natin, verse 27, nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel. Ibig sabihin po, na-realize ng mga ng mga believers, ng church, ng disciples, yung kanilang pangangaral ay at stake, persecuted sila. Pero anong tugon nila? Natakot ba sila? No, mga kapatid. Alam niyo po ang naging tugon nila? Verse 29, ito sabi nila, at ngayon, given the situation, they are persecuted, they are being prevented not to preach the gospel. Anong tugon nila, verse 29? At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. At anong sabi nila? Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lungsod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. At pagkatapos nilang manalangin na yanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang sitwasyon na kinakaharap nila, mahirap ng mangaral. They were persecuted. Pero hindi sila nahadlangan. Instead, lumapit sila sa Panginoon at ang prayer nila, Lord, strengthen us. Iunat mo ang iyong kamay, bigyan mo kami ng lakas para maipangaral namin ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ang magpapalaya sa mga taong ito sa kanilang kasalanan. The same thing, we will pray for our nation that God will stretch out His loving arms to this nation, to this fallen nation, na ang madama ng bayang ito, hindi yung judgment ng Diyos, kundi yung fear of God, na sa kabila ng judgment, andito pa din tayo. Kung may mga kinukuha mang ibang buhay, to spare us. At pasalamatan natin, makita nila na ipagpasalamat nila yung kanilang buhay, dahil hindi po lahat ginugunaw ng Panginoon, hindi katulad ng Sodoma at Gomorrah, hindi nung panahon ng Genesis chapter 6, dun sa pangako niya na sa pamamagitan ng baha, tupukin ang buong mundo. Ngayon po, unti-unti, pero judgment pa rin ng Panginoon. Pero mapipigil yan when we as a church will answer the call for a national repentance. At tayo po ay mag-i-intercede. Mga kapatid sa Panginoon, nasa ating kamay ang pagtugon. Kami po bilang mag-asawa, sabi ko nga po sa inyo, hindi po namin alam na ito din ang pinagagawa, ang later on ay mangyayari. Pero earlier, naipatotoo po namin sa inyo na we have committed na talagang daily gigising kami. Noon hindi po kami sabay mag-pray sapagkat yun nga ang talagang problema po ni Days ay hindi po siya, yung kanyang dugo siguro, kasi narinig ko na iba yung cold-blooded at saka yung hot-blooded. Siguro ako hot-blooded, na paggising ko, active na agad ako. Si Days po, pag umising yan, talagang medyo alam mo na hindi pa agad ganon ka-alert. Kaya nahihirapan talaga siya. Pero dahil nag-commit kami sa Lord na we will intercede sa church, sa nation, sa ministry. And since then, talagang faithfully, sa biyaya ng Lord, binibigyan kami ng Lord ng lakas. Talagang gumigising kami ng maaga, kahit may struggle fleshly. Pero ang buti ng Lord. And napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Ini-strengthen niya kami spiritually. Nakikita namin na yung struggle ng flesh, talagang pagka pinagkatiwala mo sa Panginoon, makikita mo, yung kakala mo hindi mo magagawa, ay magagawa mo. Katulad nga ni Days, sabi niya, talagang hirap siyang gumising, pero sa biyaya ng Lord, pwede naman pala. Kaya, ilang panahon na po namin itong ginagawa, and dumating po itong call na to for national repentance.
na ito yung leading ng Lord for us to respond sa panahong ito. Na bilang church, yes, napakasarap po, every Sunday we gather, nagre-rejoice tayo. Pero how about our nation? Natutuwa ba tayo na tayo lang ang merong ganitong kagalakan? Samantalang ang ating bansa ay dumadanas ng matinding judgment because of corruption. We have to specifically pray and intercede for our nation. At isa yon sa calling ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. At napakaganda nga na pagkakataon ngayon, yung ating gawain sa November 23, even yung pagkakataon na yon, isama po, intercede po natin na ang Diyos ang magpadala ng mga kaluluwa na hihipuin niya. At kapag tayo ay sama-samang nanalangin, mga kapatid, nung nanalangin ang Ninive at nagbalik loob sa Diyos, na-spare sila sa judgment. Ganon din mga kapatid, when we stand in the gap for our nation, I believe, magliligtas ang Panginoon. I believe, gagawa ang Panginoon ng dakilang gawa sa buhay ng maraming mga tao, particularly sa ating bansa. Actually, meron kayo siguro napapanood na isang prophet, batang prophet. Nakalimutan ko yung name kasi hindi ako masyadong particular sa mga name. Basta minsan pinakikinggan ko, pag worthy pakinggan, papakinggan ko lang, hindi ko na inaalam yung mga details niya. Pero pagka hindi din, lalagpasan ko lang siya. Pero this prophet, young prophet, siya yung nag-prophesy about earthquakes na dadating dito sa Pilipinas and some other things. Even ang isa sa prophecy niya about the Philippines is some leaders, sila po ay bababa sa kanilang pwesto as a sign of repentance. Wow! So, ipinapakita na ng Panginoon. Pero kung ipinakita ito ng Panginoon, pero wala tayong ginagawa para kumilos ang Diyos in the spiritual realm, kahit na ito ang tinakda ng Panginoon, pero hindi tama ang response natin, this will not happen. Kasi yung mga warning, kailangan meron tayong tugon. Pero kung hindi tayo tumugon ng tama doon sa mga warning, magpapatuloy. Kaya mga kapatid, now anong gagawin po natin dito for this national call for repentance? Again, if you want, kung gusto niyo pong sumabay, and I pray for the leading of the Spirit, gusto ko po na ito po'y commitment niyo, hindi po dahil prenograma natin, sinabi kasi ni Pastor No, ang prayer ko po ay ang Diyos mismo ang mag-convict sa inyo na meron kayong pananagutan, tayo bilang church, to pray specifically for our nation. At kung gusto niyo pong sumabay, to pray whatever time in the morning, basta nandun yung commitment ninyo na talagang kayo'y mag-i-intercede, go on, do it. Pero ang isa po na magandang pwede natin magawa is samantalahin natin yung ating BUs and ating Wednesday prayer habit. Na doon sa mga araw po na yon, talagang gawin natin na intensified yung ating prayer for our nation and for the church to gather para po sa gawain na ito ng pananalangin para sa national repentance. Amen po ba? Maaaring itong panawagan na ito, lalo na po pag sinabing prayer, nako, alam naman natin, ang panawagan sa prayer, hindi lahat ay nakikibahagi. Sa totoo lang, di ba? Yung ibang mga gawain ay madaling samahan, pero pagdating sa prayer, talagang very, kumbaga itong gawain na ito ay hindi ganun ka-impressive ang attraction sa mga believers. At totoo yun. Pero kung tayo po yung magkakaroon ng commitment sa Panginoon, I believe, yung mga hindrances na yan, kayang sirain ng Panginoon at magagawa po natin ang ating tungkulin bilang church to intercede for our nation. Dito po ako magtatapos sa aklat po ng Isaiah. Sabi po dito sa Isaiah chapter 62 verses 6 and 7, kung wala po dyan ay tunghayan nyo lamang nyo sa inyong Bible or pakinggan nyo po Isaiah 62 verses 6 and 7.
Bayang Jerusalem, sa mga muog mo ay may mga bantay. Maghapot, magdamag na magpapaalaala sa inyo ng pangako ni Yahweh, upang yaoy di malimutan. Ang inyong pagtawag at pananalangin, huwag ninyong tigilan hanggang sa itayo niya uli itong Jerusalem at gawing isang lungsod na pinupuri ng sandaigdigan. Dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, pinapahayag ng salita ng Panginoon na napakahalaga that we continue to pray. Nakatulad ng mga bantay, kung sa mga security guard mayroong shifting 24 hours para hindi sila masalangitan ng kaaway, ganun din ang sinasabi dito na uri ng prayer na hinahanap ng Panginoon. Sabi niya, bayang Israel, sa mga muog mo ay may mga bantay, maghapot magdamag na magpapaalala sa inyo ng pangako ni Yahweh upang yaoy di malimutan. Verse 7, ang inyong pagtawag at pananalangin, huwag ninyong tigilan hanggang sa itayo niya uli itong Jerusalem. So ito po yung ating gagawin. Samahan niyo po kami by God's grace sa commitment na all of us, we will pray continuously for our nation. Hindi lang for 40 days, kundi talagang gawin natin ng regular, that we regularly intercede for our nation hanggang makita natin ang pagkilos ng Diyos para sa ating bansa. Simulan niyo po yan during Wednesday prayer habit. Pray intensely for our government and leaders of the church and yung church as well. And yung ating mga BUs, and I encourage you, wag lang, pwede kayong sumabay, yes, pero mas maganda na mag-register kayo at umattend kayo and pray corporately. At tulad po ng ginawa sa Acts chapter 4, nung mabalitaan nila, they gathered together and they prayed together before God. Napakahalaga po ng pananalangin sa panahong ito, mga kapatid. And this is the call for the church, for the national repentance na kailangan po ng ating bansa. Amen? Nawa mga kapatid, yung message ng Lord, yung paalaala ng Diyos, yung mensahe ng Diyos, to spare our nation for His judgment, maliwanag na nakarating sa inyo. But God is waiting for your response. At nasa sa inyo po ang pagtugon, mga kapatid. Amen? Pwede po ba nating ibigay sa Panginoon ang ating palakpak ng pagpupuri? Thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, yung palakpak na yon ay palakpak para sa iyo lamang. Dahil alam po namin, O Diyos, lugmok ang aming bansa. Sa panahong ito, O Diyos, ang kahirapan ay nararanasan, hindi dahil mahirap ang aming bansa, but because of corruption sa lahat ng departamento, sa lahat ng aspeto, lahat ng sangay ng aming gobyerno, at maging sa iba't ibang aspeto ng aming pamumuhay. Laganap ang corruption, O Diyos. At ang katiwaliang ito, O Diyos, ay hindi po maganda sa iyong kalooban. O Diyos, ganun din ang aming bansa, lipos ng kahirapan dahil sa iba't ibang mga kalamidad, baha, bagyo, lindol, na lahat ng ito, O Diyos, ayon sa iyong salita, is a form of judgment. Kaya naman sa oras na ito, O Diyos, Lord, may panawagan ka para sa bansa namin for a national repentance. Alam namin, hindi po ito gagawin, Panginoon, ng mga nasa katiwalian. Hindi ito gagawin ng mga hindi mananampalataya. Dahil hindi nga po nila alam ang iyong kalooban. But you have given this call to your church. Kung paanong si Noah o si Jonah tinawag mo
to send a message to the Ninevites so that they will turn back to you and turn away from their wickedness. Ganon din, Lord, sa panahon namin, you are calling us, your church, to pray for our government, to pray for our officials, even sa aming presidente, Lord God. Alam namin, O Diyos, sa panahong ito, sa oras na ito, this is the call of the hour for us, your church. That we bow our knees before you, Lord. Be united in prayer. Lord, hindi lamang basta sa pananalangin, kundi interceding for our nation, that our nation turn its back, Lord God, sa iyo, pabalik sa iyo. Because you are a merciful God. Kung paano nahabag ka, Panginoon, sa mga Ninevites, because they responded rightly doon sa calling, doon sa panawagan ni Jonah. And you spared them, Lord God, from the impending judgment. Father God, you love our nation. Sinabi mo sa iyong salita, mapalad ang bansa na ang Diyos ay si Yahweh. And we declare, O God, that this nation, ikaw ang kinikilalang Diyos ng bansang ito. We are a Christian nation and we want, Lord God, na ito hindi lamang sa brand, hindi lamang sa kataga, but we declare that this is truth, Lord God. Ng bansang ito ay kumikilala sa iyo bilang isang bansa na ikaw ang kinikilalang Diyos. Lord, unite us. Ito po yung aming magagawa bilang church ng Jewels, Lord. Mangunguna po kami, kung meron mang kasabay kami ngayon, Lord, na meron din ganitong calling because we know that your Spirit is moving, Lord God, and we are moving in the same Spirit, Lord. Alam namin, Lord, na sa maraming sangay ng aming bansa, this calling of the Spirit, we have the same calling, Lord God. Raise up, Lord, intercessors for our nation. Raise up leaders. Raise up, Panginoon, kahit mga bata, gamitin mo kung paano nag-response yung mga Ninevites from the king down to the animals. Lord, alam namin, maging ang aming mga bata matututong manalangin, Panginoon. Sila din tuturuan mo, Panginoon, na manalangin para sa aming bansa. Manalangin para sa mga pamilya bansang ito. Because you want, Lord God, to spare this nation from judgment. Lord, give us that commitment, that desire. Katulad ni Jonah na minsan, sa gawain ng pananalangin, parang katulad kami ni Jonah, umiiwas kami. Mas gusto namin ang ibang gawain maliban sa pananalangin. Pero right now, Lord God, you are calling your church, Lord, intensely to pray for our nation. Kaya sa oras pong ito, Lord, naririto po kami, tumutugon. Naririto po kami, Panginoon. Gamitin mo po ang jewels, Lord God. By your strength and your power, Lord. Kung mayroon man kaming struggle, Panginoon, in the flesh, para makaganap dito, in the name of Jesus, by your Spirit, Lord God, I break every hindrances, Father God, for your children na hindi makaganap sa gawain ng pananalangin para sa iyong bansang minamahal in the name of Jesus. Katulad ni Paul, i-crucify namin ang gawa ng laman, Panginoon, upang ang magawa namin ay ang iyong kalooban. Use us, Father God, to utter prayer of intercession for our nation. Katulad ng pananalangin mo, Panginoon, doon sa krus. Pananalangin upang magbalik loob ang mga taong makasalanan katulad namin. Ganon din po ang aming prayer right now, O God. Forgive them. Turn their backs towards you, Lord. Paharapin mo sila sa iyo. Tawarin mo sila.
Di nila alam ang kanilang ginagawa. Deliver them, Lord God, sa mga bagay, Panginoon, na magpapahamak ng kanilang buhay. And Lord, madama nila ang iyong pagliligtas, maranasan nila ang iyong pagliligtas, maranasan nila ang iyong dakilang pagmamahal sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian. And we are responding as your church, O God, to be intercessor for our nation, for national repentance. In the name of Jesus. Hallelujah.